sana bumaba yung contribution ng PhilHealth at pa-expand yung mga programa. Eh, ngayon po, sa kasalukuyan, hindi ata umaabot ng 10% yung sa mga hospital bills ng ating mga ordinaryong manggagawa. Nakita ko yung isang yung kapitbahay natin na nagkasakit dito sa May Binyang at nang na-hospital siya, almost 70,000 yung kanyang ginastos sa ospital, ano? Pero ang kanyang ang share lamang ng PhilHealth ay mga 8,000 o 8,400 sa mga 65 o 70,000 na gastos niya. Kaya kulang na kulang at siyempre nabaon sa utang. Ano bang sakit yun? Baka hindi kasama dun sa pakete. Sapagat ang dami nilang binabanggit na sinasabing mga packages na almost zero balance. Lalo na kung sa private, sa gobyerno ka pa pa-comply na attorney. So, ay na-confine siya dito sa private hospital sa San Pedro. Opo. Kwan ito, isang construction workers na parang may sakit sa muscle, ano? Oo. Siguro sa bigat ng ginagawa araw-araw, hindi na nakatayo, kaya nadala sa ospital at sa kanyang 65 to 70,000 na ginastos sa ospital. Laki rin, ano? 8,400 Pero, attorney, lamang ang share ng PhilHealth. Na ano ba, tuloy ba talaga o silently baka nailipat na? Oo, actually nailipat na yung 30 billion kasama Benji noong Mayo ay 20 billion at ngayong Agosto ay mayroong 10 billion at ngayong October ata ay may susunod pa na ililipat sa National Treasury. Kaya po nagpapasalamat tayo kina Congressman Tanyada na siyang abogado ni Senadora Pimentel na unang nag-file ng petition questioning the constitutionality of the transfer of the PhilHealth Fund to the National Treasury for the purpose of, sabi nila, punduhan daw yung mga unprogrammed appropriations ng gobyerno, yung mga project na hindi nabigyan ng funding ng ating gobyerno pero nasa General Appropriation Act. Sinusuportahan natin yung petisyon ni Senador Pimentel, na yung abogado nila ay si Congressman Erin Tanyada III. Kaya po mag-i-intervene yung workers group kasi matapos na sulatan natin si Presidente Marcos at saka si Secretary Recto at yung PhilHealth at yung House at ang Senado ay wala namang aksyon na ginawa ang ating gobyerno, itong administrasyong ito. Kaya po ay after exhausting the administrative remedies, we are joining the petition of Senator Pimentel questioning the constitutionality and of course the legality ng pag-transfer nitong 90 billion na PhilHealth funding sa National Treasury. Ang sabi, pati nga mismo na rin ang unyo ng PhilHealth, nagsalita na rin po tungkol dito. Sabi nila, kahit ito ay bahagi ito ng reserve fund ng PhilHealth at hindi daw pwedeng galawin sa iba pa maliban na lamang sa pag-i-increase ng mga pakete at bawasan ang kontribusyon ng mga miyembro dahil nga tumataas di ba, attorney? Tama ka kasamang Benji at tama yung union ng PhilHealth. Talaga namang kasi nanggagaling itong contribution na ito mula sa siyempre yung mga nagko-contribute na mga manggagawa na kinakaltasan buwan-buwan at yung hindi naman makabayad ay mayroong appropriation ng gobyerno sa pamamagitan ng at yung mga sin tax revenues, ano? Yung nakuha sa tabako, nakuha sa wine, na mga taxes ay naka-appropriate yan para sa ating healthcare program sa ilalim ng PhilHealth, ano, para doon sa mga hindi makakayang mag-contribute o non-contributory member. Kaya po naka-appropriate na yon. So parang sinabi natin na yung Kongreso ay nagbigay na ng pondo para sa healthcare. Ngayon ay binabawi ng Kongreso, ay bigay-bawi ito. So, napapakita lamang yan na parang kulang ata ang representasyon ng mga ordinaryong tao
ating Kongreso. Nagbigay na tapos binawi. Ano tawag nito, So, attorney? Hindi, ito anong kamakalwa, ito naging delanata agawan ng mikropono dahil dyan sa pondo ng DOHB o PhilHealth. Ano ba yung nangyari doon? yung tawag namin dito actually sa ordinaryong manggagawa ay parang reverse social justice. Nagbigay na ng pondo tapos binawi pa ang pondo. Banggit po ninyo yung mga unprogrammed appropriations. Ibig sabihin niyan, ito'y pinopondohan na nila yung mga ilang projects, o ano man tawag ko dyan, special projects, priority projects, inaatado nila dahil nga dahil nga dun, kukunin nila doon sa tinatawag na common fund o yung national fund o treasury fund na galing hugot dito, hugot doon, hugot diyan. Hindi pa nakukuha yung pondo pero inaatado na. Tama ho ba 'yun? Tama kasamang Benji, yung mga unprogrammed appropriation ng Kongreso. Kasi dapat yung mga project ng gobyerno kapag nilagay sa GAA ay dapat may source of funding. Oo, kaya so yun yung mga program, program. Kaya dapat ang lahat ng mga proyekto ay nakaplano na. Nakaplano. Kaya nga may mga hearing Saan kukunin ang pondo? Kaya tama po. May mga yun na nga dito sa mga unprogram ito yung mga biglaan. mga pet projects kuno. Development fund, tawag niyan tawag nun pork barrel. Mga nakaparada ngayon ang dami naman pagkukunan. Bakit pa dito sa pera ho ng mga miyembro ng PhilHealth kukunin niya? Wala na ba ho talagang po pwedeng gatasan yung mga yan? Pagkakaalam ko mayroon pang loan sa isang international bank na parang ang concern ay ang healthcare din ng bansa, Kaya palagay ko dapat sa ibang paraan nila kukunin. Wala naman tayong problema sa mga proyekto na nakatulong sa bayan, pero wag namang pag-initan yung mga pondo na naka-appropriate na. Oo, lalo na ho ito. Ito civilian money. Hindi naman buwis to. Contribution natin. Contribution ito. Diba? Minsan pa nga, merong... Although may tax, yung sa sin tax. Wala ho natin pakialam doon. Sa kanila, syntax yun. Tinarabaho na ho yun, di ba? Pero ito, contribution na galing dugo at pawis ng ating mga miyembro, lalo na ho yung mga manggagawa. Maswerte yung mga nasa indigent program, okay lang yun. Talagang social contribution ng bawat isa. Kanya lang ho ba? Bala na ba talagang po pwedeng pakialaman na po? Ang dami ba't hindi na lang kunin doon sa mga pork barrel? Baka maging pork barrel lang ho ito ng ating mga mambabatas. Kaya naman gusto... Tama, yun nga ang aming oposisyon dyan kasamang Benji. Kasi itong pondo na ito ay pupunta talaga sa mga pork barrel ng ating mga politiko sa kasalukuyan, lalong-lalo na malapit na yung kaya dapat urgent, kaya yung aming urgent intervention sa Korte Suprema. Sana wag naman ay makasali. Kasi ang gusto ng mga mambabatas na mga nandiyan diyan hingi ka sa kanila ng tulong sa pamamagitan ng guarantee letter. Yan ay magiging mong utang political debt mangyayari dyan. Kinakailangan po ng panghingi. Maging dependent tayo sa kanila. Yun. Pagka naging dependent na tayo sa kanila, irrelevant na mga yan. Kaya dapat yun ang ating putulin, lalong-lalo na yung mga political dynasty na kasalukuyang napili sa paghawak ng poder ng ating gobyerno. Ayaw natin na yung ating mga mamamayan na maging dependent sa kanila sa pamagitan ng kanilang mga personal o maging personal tuloy yung pamamahala. Tino-question sa Korte Suprema yung constitutionality nitong tinatawag na plano na ito. Pero sabi nyo nga, silently, may gumagalaw pala, utay-utay. Meron 20, may 10, meron pang another amount itong October. Ngayong October ata, may plano pa. Hindi ko lang nakikita yung figure, 15 billion ata. Hello? So sabi ko, panahon na para yung mga manggagawa ay sumama na dito sa although na sumama na kami diyan sa pamamagitan ng pagsulat sa ating mga decision makers, lalong-lalo na sa Presidente ng Pilipinas at si Secretary Ralph Recto, at sinulatan na rin natin yung Speaker of the House at yung ating Senate President. Pero pinadala namin August 5
acknowledgement receipt lang yung ating natanggap daw nila at pina-forward doon sa appropriate agency, pero tuloy-tuloy na yung pag-transfer ng ating pondo. Kaya nanawagan din tayo sa Korte Suprema na madaliin yung diskusyon nito, at wag na natin pong pagkakalam ko merong order ng Korte Suprema na gawin sa January pa ang discussion nito, no? Kaya ang ating proposal ay dapat as early as possible ay makakatulong para hindi maubos yung 90 billion o 89.9 billion na intended na i-transfer sa National Treasury. Kahit wala pa lang solidly natatabunan ng mga issue, kailangan pala mag-ingay-ingayan dito, ipaalala. Ito ay doon sa mga di pa man panahon ng kampanyahan pero bumibisita na yung mga national candidates. Oy, ano ba stand mo dito sa ano ba stand nyo dito sa PhilHealth Fund na ito na tinatransfer na utay-utay? Meron Pwede natin itanong.